Good day, Assalamualaikum to each and everyone. So, my name is Hindun Luntua Amer. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang Back to Calamba, 1887-1888 ni Dr. Jose Rizal. So, noon pa man, si Dr. Jose Rizal ay isang tunay na Pilipino dahil kahit gaano kaganda ang bansang kanyang mga napuntahan at kahit gaano ito kaakit-akit, hindi pa rin maalis sa kanya yung pagiging Pilipino. Actually, si Dr. Jose Rizal ay hindi na impluwensyahan ng mga bansang kanyang napuntahan. So, totoo nga na si Dr. Jose Rizal ay nag-aral sa ibang bansa at natutunan yung mga dapat niyang matutunan at na-enjoy na yung pagkakaibigan niya sa mga tao sa ibang bansa, is hindi pa rin mapantayan yung pagmamahal niya sa ating bayan. At yung kagustuhan niya na dito mamatay is hindi pa rin maalis sa kanya. So, after 5 years ng memorable journey ni Dr. Jose Rizal sa Europe, is bumalik siya sa Pilipinas noong August 1887. Nagpractice siya ng medisina sa Calamba at naoperahan yung mata ng kanyang ina at namuhay ng tahimik. Ngunit, hindi talaga mawawala sa ating buhay yung mga kontrabida. Sa buhay ni Dr. Jose Rizal is nabasa ng mga praile o yung mga pari yung tungkol sa Noli, Decision to Return Home. So after ng publication ng Noli Me Tangere is maraming nakabasa nito at the same time umabot ito sa mga praile. So nung pauwi na si Dr. Jose Rizal is winarningan siya ng kanyang kapatid na si Pasiano at ni Silvestre Ubaldo na kanyang bayaw, pati ni Jose M. Marcelino Chingoy na pati yung kanyang mga kaibigan na wag mo nang umuwi sa Pilipinas. Ngunit nagmatigas si Dr. Jose Rizal dahil sa kagustuhan niyang makita yung kanyang pamilya. At dahil na rin sa mga 4 na rason na ito. Una, para maoperahan niya yung mata ng kanyang ina. Pangalawa, para pagsilbihan niya yung mga Pilipinong matagal nang inaapi ng mga Espanyol. Pangatlo, para ma-prove niya sa kanyang sarili na kung ano ba yung mga naging epekto ng Noli Me Tangere sa mga Pilipino at sa mga Espanyol. Pang-apat is para malaman niya kung bakit hindi na nakareply si Leonor Rivera sa kanyang mga sulat. So, in a letter written in Geneva na sinulat ni Dr. Jose Rizal para kay Blumentritt noong June 19, 1887, sinabi doon ni Dr. Jose Rizal doon sa sulat na yung mga advices daw na binigay sa kanya ni Blumentritt na doon na manirahan sa Madrid at doon niya din i-continue yung kanyang pagsusulat is sobrang na-appreciate daw ni Dr. Jose Rizal. Ngunit hindi daw ito matanggap ni Dr. Jose Rizal sa kadahilan ng miss na daw siya ng kanyang pamilya at miss na rin daw niya yung kanyang pamilya. Dagdag pa niya, nasa tanang buhay niya is pinangarap niyang dito manirahan sa Pilipinas kasama ng kanyang mga magulang. Sinabi niya din doon sa sulat na until now is hindi daw siya na Europeanized. At palagi niya daw pinapangarap na makabalik sa Pilipinas. Noong June 29, 1887, noong nasa Rome pa si Dr. Jose Rizal, is nagpadala siya ng liham sa kanyang tatay at nakasaad doon yung kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Noong July 15 naman, from the latest, is nagsulat naman si Dr. Jose Rizal, pinahayag niya doon na sa August 15 to 30 is magkikita na sila ng kanyang mga pamilya. Dumago naman tayo ngayon sa delightful trip to Manila ni Dr. Jose Rizal. So, yun na nga, nilisan ni Dr. Jose Rizal ang Roma, sumakay siya ng tren papunta ng Mercedes. Yung Mercedes na yun is a French port at narating naman niya ito nang walang nangyaring masama sa kanya. So, noong July 3, 1887 is sumakay si Dr. Jose Rizal ng steamer na tinatawag na Dijima. Yung steamer is isang uri ng barko. At yung barko na yun or yung steamer is yun din yung nagdala sa kanya sa Roma noong nakalipas na 5 taon. Dito sa steamer na to is mayroon siyang mga kasakayan. Mayroong 4 na Englishman, mayroong 2 Germans, 3 Chinese at 2 Japanese tapos maraming Frenchmen. So dito, si Dr. Jose Rizal is hindi lang siya nag-act bilang isang passengers, kundi nag-act din siya bilang isang interpreter. Kasi bilang siya yung maraming natutunan na mga lingwahe, is siya yung naging daan para yung iba't ibang mga passengers is magkaintindihan. At tapos, yung steamer na sinasakyan nila Dr. Jose Rizal is dumaan sa Suez Canal. Yung Suez Canal na yon is isang historical na kanal which is nasilayan muli ni Dr. Jose Rizal sa ikalawang pagkakataon. Yung last na pagkakita niya dito is noong
1882 nung papunta siya ng Roma, at doon sa barko na sinasakyan niya is nakipag-usap siya sa mga kapwa niya passengers at nakipaglaro siya ng chess. Tapos yung ibang pasahero is nag-uusap din, tapos yung iba na tumutugtog ng piano, at yung iba naman is kumakanta. So, nang malisan nila yung Aden is, sad to say, nabasa yung mga ibang libro ni Dr. Jose Rizal kasi sumama yung lagay ng panahon. At nung dumating yung steamer na sinasakyan nila Dr. Jose Rizal sa Saigon is noong July 30, is lumipat siya ng ibang steamer na tinatawag na Haiphong, which was Manila bound. So dito, wala namang naging aberya yung paglalakbay ni Dr. Jose Rizal kasi wala namang nangyari sa kanya. Sa katunayan, noong August 3 is sa kabilugan ng buwan is bigla siyang nakaidlip at nakatulog ng mahimbing. Noong August 6 is dumating siya ng Manila ng alas 9 ng gabi. So dahil alas 9 ng gabi na siya dumating ng Manila is pumunta muna siya sa kanyang mga kaibigan para doon magpalipas ng gabi. So dito na-observe ni Dr. Jose Rizal na yung lugar na iniwan niya noong 5 taon nang nakararaan is wala pa rin pinagbago. Kasi dinatdan niya itong ganun pa rin. Yung pareho ng building, same churches, tapos ganun pa rin yung Pasig River na iniwan niya ng 5 taon. Dumako naman tayo sa happy homecoming ni Dr. Jose Rizal. So noong August 8 is dumating si Dr. Jose Rizal sa Calamba, sa bahay nila, at sinalubong siya ng kanyang mga pamilya ng isang iyakan. Dahil sobrang saya ng pamilya ni Dr. Jose Rizal dahil dumating si Rizal sa Calamba o sa bahay nila na walang nangyari sa kanya. So sobrang saya din naman ni Dr. Jose Rizal dahil dinat niya yung kanyang mga pamilya na nasa magandang kalusugan at walang nangyaring masama sa kanila. So si Rizal is nagsulat na naman siya kay Blue Retreat at sinabi niya sa sulat na yun na sobrang happy niya na sobrang saya niya dahil nakita niya yung kanyang pamilya na masaya at ini-enjoy nila yung magandang pagkakaroon ng magandang kalusugan. So parang nasagot daw ni Dr. Jose Rizal yung mga thousands na mga katanungan niya sa kanyang sarili nung dumating siya sa bahay nila. Ngunit yung desisyon ni Dr. Jose Rizal na bumalik dito sa Pilipinas or sa kanilang lugar sa Calamba is naging dulot naman ito ng pangamba para sa kanyang kaligtasan. Sa katunayan, nung unang pagdating niya dito sa Pilipinas is sinalubong siya ni Pasiano na kanyang kapatid at hindi siya ito iniwan. At hindi na rin siya pinapalabas ng kanyang ama sa kanilang bahay nang walang kasama. So sa Calamba is nagpatayo si Dr. Jose Rizal ng kanyang clinic at the same time yun din yung kauna-unahan niyang pagiging physician. So successful niya rin na operahan yung mata ng kanyang ina at the same time naalis nito yung 2 katarak sa mata ng kanyang ina. So nung marinig ng mga tao sa karatig probinsya ng Calamba na marunong maggamot si Dr. Jose Rizal is pumunta sila ng Calamba at pinuntahan nila yung bahay ni Dr. Jose Rizal. So tinawag naman siya ng mga tao na Dr. Oliman sa kadahilan ng si Dr. Jose Rizal is doon siya nag-aral ng kanyang pagiging doktor sa Germany. So sa ilang buwan na pagiging physician or doktor ni Jose Rizal is nakaipon siya ng $900. Si Dr. Jose Rizal, hindi siya kagaya ng ibang doktor na mas pinili nilang payamanin yung kanilang sarili. Si Dr. Jose Rizal kasi is yung mga naipon niya sa pagiging physician is ipinatayo niya ng gymnasium para sa mga kabataan at inintroduce niya yung mga sports galing sa Europe katulad ng fencing, shooting, at the same time gymnastic. Para daw maiwasan ng mga kabataan yung pagkaka-involve sa sugalan o di kaya sa rambulan na tinatawag. Sa 6 na buwan na paninirahan ni Dr. Jose Rizal sa Calamba is meron siyang hindi napagtagumpayan sa kanyang mga rason. Yun yung makita si Leonor Rivera. Dahil nung pumunta si Dr. Jose Rizal sa Dagupan is hindi pumayag yung nanay ni Leonor Rivera na makausap ni Rizal si Leonor. So umuwi si Rizal sa bahay nila na hindi niya nakakausap si Leonor Rivera sa kadahilan ng
Ayon nung nanay ni Leonor Rivera na si Rizal yung kapangasawa ng kanyang anak dahil sa sitwasyon o buhay na meron si Dr. Jose Rizal. So, umuwi si Rizal sa kanilang bahay. At the same time, kinausap siya ng kanyang ina na kung hindi gusto sa'yo ng pamilya ng babae, is ayaw ko din sa babae. So, ang ginagawa ni Rizal is, syempre, faithful sa kanyang ina o sa kanyang mga magulang, is sinunod na lang niya yung utos ng kanyang mga magulang. So, noon, masayang namumuhay si Dr. Jose Rizal kasama ng kanyang pamilya sa Calamba. Is yung mga attackers niya is hindi pa rin tumitigil sa pagsisiyasat tungkol sa pagiging physician ni Dr. Jose Rizal, pati na yung pagpapatayo niya ng gymnasium at pati na yung sa akda niyang No Limit Tangere. Kasi noon, maraming Pilipino at mga friars na Espanyol ang may ayaw sa akda nitong ginawa. So hanggang sa umabot kay Gobernador General Emilio Terrero yung tungkol sa NOLI na naglalaman daw ito ng mga against sa pamumuno ng gobyerno nila, is inimbitahan niya si Dr. Jose Rizal sa Malacanang at nagpadala ito ng sulat. So agad namang pumunta si Dr. Jose Rizal sa Malacanang upang ipaliwanag at idepensa na yung kanyang akdang ginawa ay hindi ikakasira ng pamumuno ng gobyerno nila. So humingi si Gobernador General Terrero ng kopya ng No Limit Tangere para ito'y mabasa at malaman kung totoo nga ba yung sinasabi ng iba. Is sad to say, walang naibigay si Dr. Jose Rizal kay Gobernador Emilio Terrero sa kadahilan ng isa lang yung dala niyang kopya at binigay niya ito sa kanyang kaibigan. So nangako naman si Dr. Jose Rizal na hahanap siya ng paraan para maibigay kay Gobernador General Terrero yung kopya ng hinihingi niya. So pumunta si Dr. Jose Rizal sa mga praile o sa mga pari na sina Father Francisco Sanchez, Father Jose Beck at ni Father Federico Faura, ngunit walang naibigay yung mga pari sa kanya na kopya ng NOLI. Pero naging masaya yung mga padre dahil nagkaroon sila ng masinsinang usapan tungkol sa No Limit Tangere. At sinabi ni Father Faura na yung mga akda na sinulat ni Dr. Jose Rizal sa NOLI is totoong naglalaman ng mga totoong pangyayari. So, dagdag pa ni Father Faura na pwede itong ikapahamak ni Dr. Jose Rizal. Pwede siyang mapugutan ng ulo. So, sa kabutihang palad naman is nakahanap si Dr. Jose Rizal ng kopya ng NOLI sa kanyang kaibigan at agad niyang itong binigay kay Gobernador General Emilio Terrero. So, dahil si Gobernador General Terrero is alam niyang mas makapangyarihan sa kanya yung mga friars noon, is binigyan niya ng bodyguard si Dr. Jose Rizal na si Don Taviel D. Andrade. So, itong si Don Taviel D. Andrade is isang lieutenant at the same time may pagkakapareho sila ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal is may pagmamahal sa kanyang kultura. Si Don Jose Taviel D. Andrade din is may pagmamahal din sa kanyang kultura. So katulad ni Rizal, si Don Taviel D. Andrade din is marunong magsalita ng English, French, pati ng Spanish. So dito lamang po nagtatapos ang aking report, yung part 1. Yung part 2 po is ipapaliwanag ni Samira Ibrahim pati ni Yasin Kutongan yung part 3. So that's all. Thank you.